ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Age doesn't matter lagi ang depensang kasabihan ng mga taong pinaglalaban ang pagmamahalan nila sa taong malayo ang agwat sa kanilang edad. Mga taong madalas na pinupuna dahil para sa ilan ay hindi raw ata tama na sila ay magsama. Ikaw kabarangay, nagamit mo na ba ang kasabihang age doesn't matter? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mengay, 30 years old. Ang aking isinulat sa kwento ay tungkol sa amin ng nanay ko. Kaming dalawa na lang ang magkasama sa buhay at matagal nang umexit sa mundong ito ang aking tatay. Yun din ang naging rason kung bakit naging sobrang close kami ni nanay, lalo na noong nagdalaga na ako. Maituturing ko siyang parang best friend ko. Nasasabi ko sa kanya lahat ng nangyayari sa akin at pinapakinggan niya ako. Ganon din ako sa kanya. Kapag may mga problema siya o dahilan ng kanyang kasiyahan, ako agad ang sinasabihan niya. Dahil nga roon kaya siguro'y wala kaming naging ibang mga malalapit na kaibigan dahil sapat na para sa amin ang pagkakaibigan namin bilang mag-ina. Hindi na namin kailangan ng ibang tao. Nasubok lang ang relasyon naming mag-ina nang magkaroon ng bagong boyfriend si nanay, Papa Dudut. Nagkaroon na rin naman si nanay ng mga boyfriend mula noong namatay si tatay. Hindi ko naman siya pinagbawalan. Gusto ko rin siyempre na mahanap niya ang the one para sa kanya. Kasi nga hindi naman habang buhay ay magkasama kaming dalawa sa isang bahay. Makakapag-asawa rin ako at kailangan ko nang bumukod pag nagkataon. Napag-usapan naman namin yun noon. Gusto ko lang din talagang maging masaya si nanay. Matagal na rin namang wala si tatay at wala nang ibang dahilan para hindi siya maghanap ng bagong kabiyak niya. Kaya lang papadudod sa lahat ng nakarelasyon ni nanay, etong pinakabago ang hindi ko po nagustuhan. Hayaan niyong ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Wow! Mukhang good mood si nanay ah. Ganda pa ng outfit oh. Saan ang punta? Sa Sabado pa. Nagtatry lang ako ng isusuot ko para ready na. Pang Gen Z ang outfit ha? Aba syempre, hindi nila pwede malaman na 60 years old na ako. Kaya ko pa namang lumaban sa mga Gen Z na yan. Tignan mo nga oh, ang waistline ko parang pang grade 8 lang sa nipis. Gandang-ganda sa sarili yarn. Aba, sino ba naman ang bubuhat ng bangko ko? Di ako na. Ikaw na talaga. May pupuntahan ka ba sa Sabado? Kasi buong araw akong wala. Dito lang ako sa bahay. Pecha di peligro eh. Manonood na lang ako ng TV tsaka kakain ng mga tira sa ref. Pwede naman kasi kitang bigyan ng pera kung nauubusan ka na. Nagiging sugar mommy ka na naman sa akin. Okay pa ako, Nay. Okay pa ako. Promise. Ayoko rin namang lumabas eh. Huwag niyo na akong pilitin kasi ayoko makakita ng tao sa day off ko. O sige, bahala ka. Ipagluluto na lang kita ng bilo-bilo sa Sabado para may pangmeryenda ka. Mamamalengke rin ako ng prutas. The best talagang nanay ko! Woo! Mag-update ka pag uwi ka na ha. Huwag magpapagabi. Depende sa kadate ko kung anong oras niya ako ihahatid. Aba, wala pang isang buwan nung naghiwalay kayo ni Tito Art ha. May bago ka agad. Iba talagang kamandag ng waistline mo, Nay! Pahaplos naman! Baka sakaling swerte hindi na ko, tsaka magka-love life na ako! Anong akala ng Tito Art mo, iiyakan ko siya? Manigas siya! Hindi ganito kanipis ang waistline ko para umiyak lang sa maling lalaki. Ang taray talaga ng prinsipyo ng waistline mo sa buhay, Nay! Grabe! I love it!
yan ha? Chika nyo naman. Shh! Wag muna today, okay? Ang arte talaga ng matanda, oo. Dali na, bago ko pumasok sa trabaho. Sino yan ha? Basta gusto ko na siya. Mabango, maporma, tisoy, saka maputi ang tuhod at siko. Bakit naman ginawa niyong blind item, Nay? Paborito ko yung ngipin niya na kahit sungki, ang ganda pa rin pag umingiti. Ang sarap itsulalaps! Nay, wala akong pakialam sa ngipin niya at sa tsulalap moments ninyo. Sino siya? Patingin ako ng picture. Wala siyang picture sa cellphone ko eh. Anong Facebook niya? Dali, Nay, ako na mag-check. Friend mo ata siya sa Facebook. Sino? Pa-suspense naman, grabe. Si Luigi? Sinong Luigi? Yung kaklase mo nung elementary hanggang high school? Yung laging naghahatid sa'yo rito sa bahay tuwing wala kang payong pagtag-ulan? OMG! Nay! Bakit si Luigi pa? Bakit kaklase ko pa? Sorry, Nak. Hindi natuturuan ng puso kung sino ang pipiliin niya. Ihahatid naman daw niya ako pagkatapos ng date namin. May payong man o wala. Nakangiti pa si nanay habang binibitawan ang huling mga salita niya para makumbinsi akong pumayag na makipag-date sa kabatch ko sa school na si Luigi. Hindi na rin ako sumagot pa dahil alam kong magsasayang lamang ako ng laway. Kapag na-inlove kasi si nanay ay hindi na niya napapakinggan pa ang ibang sasabihin sa kanya. Kahit na anong paliwanag ko, ang nararamdaman niya lang ang tanging papakinggan niya. Iyon ang hindi ko nagustuhan kay nanay, lalo na't may edad na siya. Wala nang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ang mga gusto niya at magpapasaya sa kanya. Lagi niyang inilalaban na matanda na siya at malapit ng lumisan sa mundong ito, kaya dapat niya lang gawin lahat ng makapagpapasaya sa kanya. Ano bang laban ko sa prinsipyo niyang yon, Papa Dudut? Mas lalo nga akong walang magiging sagot kapag ginamit na niya ang pagiging nanay niya sa akin. Nang umalis si nanay ay saka ako nagkaroon ng tsansa para balikan ang mga naalala ko tungkol kay Luigi. Matagal ko na siyang hindi nakita. Graduation pa namin noong high school yung huling beses na magkita kami. Inabutan niya ako ng garland na gawa sa tsokolate. Gawain ng nanay niya. Alam daw kasi niyang mabilis akong magutom tuwing nabubor ako. Kaya ang haba pa ng listahan ng mga estudyanteng gagraduate noon at sinabayan pa ng mga message mula sa mga guro at ibang mga politiko. Baka totoong inaantok na ako noon kung hindi ako inabutan ng makakain ni Luigi. Hindi ko makakalimutan yung moment na yon, sa totoo lang, Papa Dudut. Mabait naman si Luigi. Pero hindi ko lang tanggap na siya ang napisil ng nanay ko na gawing karelasyon. Kaedad ko lamang siya. Bakit naman mas bumaba ang age requirement ni nanay para sa mga jojowain niya? Hindi ko matanggap. Kaya muli ko siyang kinausap noong sumunod na araw para kumbinsihin na hindi sila pwede ni Luigi, Papa Dudut. Bongga ha? Ngayon mo lang ulit ako dinate. Touch naman ako, anak. Nalipat na ba ang Mother's Day? Naging busy ka na kasi sa mga bagong kumari mo eh. Ako naman naging busy rin sa trabaho. Wala na tuloy tayong team building. Hoy, namiss ko naman itong paglabas-labas natin. Namiss ko ang bonding natin. Sulitin na natin tong araw na to para makapag-bonding tayo, Nay. Anong gusto mong pag-usapan? Kumusta ka naman sa trabaho? Okay naman, ganun pa rin. Alam mo bang may pwede akong ireto sa inyo? Ang layo na agad ng usapan. Kakasimula ko pa lang na kumustahin ka sa trabaho. Napunta na agad sa irereto. Hindi maayos ang transition, ha? Dapat kasi magmadali bago ka pa maunahan. Bakit ba napunta sa reto ang usapan?
Alam mo namang hindi ko na kailangan yan dahil meron na akong Luigi na… Yung kapatid ng boss ko. Naku, Nay, biyudo yun. Mayaman. Gentleman pa. Parang si tatay. Ay, hindi ako interesado sa mga ganyan. O sige, kung hindi ka interesado sa kapatid ng boss ko, pwede rin naman yung isang katrabaho ko. NGSB yun, Nay. Wag ka. NGSB? No girlfriend since birth. Naku, Nay, maasikaso yun. Grabe. Tisoy, magkakuko sila ni tatay. Diba? Paborito niyo mga kuko ni tatay? Anak. Teka, mukhang ayaw niyo yata ng walang experience sa relasyon ha. Marami pa ako ritong nakalista, Nay. Wait ka lang ha. Wait lang. Makinig ka kaya muna sa akin. Alam ko na. Ito, hindi ko pa nakakausap pero friends kami sa Facebook nito. Laging nagpo-post na sawa na siyang maging single. Sino yan? Uy, interesado siya. Prof ko nung college, Nay. Binata pa to. Kaedad mo lang siya, tsaka balita ko, malaki ang nakuha niyang retirement pay. Hindi ako interesado sa retirement pay. Pass. Kilalanin mo muna kasi bago ka mag-pass dyan. Hindi ko na sila kailangang kilalanin. Kasi kahit iharap mo ko sa kanila, isa lang ang gusto ko. O sino yung gusto mo? Yung byudo? Yung NGSB? O yung malaki ang retirement pay? Wala ni isa sa kanila. Marami pa akong pwedeng hanapin, Nay. Mabilis lang naman sa social media eh. May mga dating app din. Pwede kitang isali sa mga yon. Send ka lang sa akin ng picture mo, Nay, ha? Ako nang bahalang mag-match sa babagay sa'yo. Hindi ka naman marunong makinig. Wala akong interes sa mga yan. Si Luigi lang ang gusto ko. Okay na ako sa kanya. Baka naman kasi nagsisettle ka lang sa kanya, Nay. Huwag ganun. Hindi mo deserve na magsettle lang. Ano bang nagsisettle lang? Naswertihan ko pa nga si Luigi. Hindi yun pagsisettle lang. Anak, alam ko mahirap tanggapin ang age difference namin ni Luigi. Siguro mahirap din para sa'yo na isipin na ginawa ko yung kabatch mo. Pero masaya na ako sa kanya eh. Promise. Hindi mo masasabing masaya ka na talaga sa kanya hanggat hindi ka pa sumusubok ng iba. Sumubok na ako ng iba noon. Alam mo yan. Hindi ba't wala namang tumagal? Walang pumantay sa tatay mo? Di wag ka nalang magjowa dahil wala namang papantay kay tatay sa puso mo, di ba? Wala naman talaga. Yun naman pala eh. So dapat single ka na forever, okay? Ayokong maging single forever. Kasi nahanap ko na yung lalaking kahit mismong tatay mo a-approve sa langit. Si Luigi yun. Anak, ngayon lang talaga ako nakaramdam ulit ng ganito. Maniwala ka. Ibigay mo na sa akin to. Pero Nay… Anak, umuwi na lang tayo. Baka masira lang tong plano nating magandang bonding. Tara na. Alam kong nagpasensya lang si nanay sa akin noon, Papa Dudut. Ayaw niya lang makipagtalo sa akin. Napilitan na lamang akong umuo sa kanya at naglakad lamang kami saglit sa mall para maghanap ng mga kailangan namin sa bahay. Nilibre ko siya ng ice cream para mabawasan ang inis niya sa akin na hindi niya pinapahalata. Gumanda na rin ang mood ni nanay pagkatapos noon, lalo na noong nabili na namin lahat ng kailangan namin sa bahay. Habang nasa loob ng taxi ay hindi kami nag-iimikang dalawa. Nakatutok lamang siya sa kanyang cellphone. Alam kong kausap niya si Luigi noon at hinayaan ko na lamang siya. Wala na rin naman ako magagawa pa. Ako naman yung nasira ang mood noon pero hindi ko pinahalata. Naghanap ako ng matamis na makakain sa mga pinamili namin para umayos ang mood ko. Pero hanggang sa makababa kami ng taxi ay hindi nakatulong na pagandahin ng matamis na kinain ko ang mood ko. Hindi ko naman yun pinahalata kay nanay, Papa Dudut. Nagpaalam si nanay na magpapahinga na sa kwarto. Alam kong kahit papaano ay medyo may sama siya ng loob dahil sa pagpupumilit kong ireto siya sa ibang lalaki. Hinayaan ko siyang muli. Tumambay ako sa kusina habang pumapapak ng suha na binudbura ng asukal. Sinabayan ko yon ng nagyayelong tubig. Hawak ko ang cellphone ko at chinek ko, Papa Dudut, ang Facebook ni Luigi. Inesto ko siyang saglit. Maraming ganap sa buhay niya at mukhang asensado na siya sa larangang pinili niya. Mukha rin siyang masaya. Pinost na nga rin niya ang mga date nila ni nanay. Pumait na naman ang panlasa ko dahil doon.
Muli kong binudbura ng asukal ang suha. Hindi yun nakatulong, sadyang mapait na ang panlasa ko dahil hindi ko matanggap kung bakit sa dinami-rami ng mabibingwit na isda ni nanay, ang bangos na si Luigi pa ang nakuha niya. Pero ang nanay ko, sobrang kilig na kilig talaga sa kanya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 2 taon makalipas ang pagpanaw ni Tatay Papa Dudut, ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na makita ang mga bagong karelasyon ni nanay. Tulad ng sinabi ko sa inyo ay hindi ko siya pinigilan. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mapasaya si nanay. May mga nakarelasyon siyang byudo. Napalapit na rin ako sa kanila na parang tatay ko na. Pero hindi rin nagtagal ang lahat. Naisip ko na baka hindi pa kasi naka-move on ng totoo si nanay, kaya hindi ganon kalalim ang mga naging relasyon niya sa mga unang taon na single siya. Namahinga ang puso niya sa pakikipagrelasyon at nag-focus sa kanyang sarili. Nagsumba at nakipagmadyong sa kanyang mga nakilalang kumare at ilan naming kapitbahay. Mas naging masaya si nanay dahilan para lumitaw ang kagandahan niya. At dahil doon ay muli na naman siyang niligawan. May mga nanligaw at naging karelasyon siya na mas bata lang sa kanya nang hindi lalagpas ng 5 taon. Ayos lang ako roon, Papa Dudut. Lalo't mature naman sila at mas mukhang bata tignan si nanay kapag nakadikit sa mga yon. Hindi rin nagtagal ang mga relasyon na yon, Papa Dudut. Sinabi ni nanay na siguro'y hanggang doon lang talaga siya. Sabi niya baka kay tatay lang niya nahanap ang forever niya. Kinumbinsi ko siya at sinabing hindi pa lang niya nahahanap ang katapat niya. Yung lalaking papantay o baka humigit pa sa pagmamahal ni tatay. Hindi ako pinaniwalaan ni nanay at tila sinukuan na niya ang ideya ng pag-ibig. Nalungkot ako, Papa Dudut. Kaya nga laking tuwa ko nang makita ko siyang na-excite muli sa pakikipag-date, pero agad ding nawala yon nang malaman kong kabatch at kaedad ko ang muling nagbukas ng puso niya. Mas lalong naging komplikado ang lahat nang makita ko siya sa kanyang kwarto at sinusukat pang muli ang wedding gown niya sa harapan ng salamin. Hindi ko sana siya pupunahin pero nakita ko kung paano siya ngumiti sa harapan ng salamin na akala mo'y ilang minuto na lang ay ikakasal na siya. At alam kong si Luigi ang nasa isipan niya ng mga oras na yon, Papa Dudut. Iba rin talaga ang ngiti. Kala mo mapupunit ang mga labi. Ikaw naman talaga? Huwag ka nga manggulat dyan. Aba, pati hagik-gik parang inaral para magtunog cute ha? Inaaral ba ang hagik-gik? Hindi ka naman marunong humagik-gik ng pademure at cutesy, Nay. Wag nga ako ha, wag ako. Nagbabago kasi ang tao. Masama ba? Masaya lang naman ako. Ay, sana lang hindi dahil kay Luigi. Sorry, pero dahil ito kay Luigi. At dahil ba kay Luigi, kaya mo inilabas ulit yung wedding gown mo? Pwede. Ay, awat na nga yung hagik-gik na yan, ay. Para papunta na sa halinghingi. Nakakakilabot. Maging masaya ka na lang para sa akin. Bakit mo nilabas ulit yung wedding gown mo? Naalala ko lang bigla. Baby ka pa nung huli ko tong inilabas sa karton. Bakit mo nga inilabas ngayon? Baka kasi nangingitlog na yung mga ipis dito o pinamahaya na ng alikabok. Yung totoo. Alam mo ba, pinag-ipunan to ng tatay mo na bilhin para sa akin. Nag-iisa lang to sa shop na kasya sa akin. Alam mo naman ang katawan ng nanay mo noon. Panlaban sa muse ng mga liga. Siguro para sa akin talaga to. Hindi mo sinasagot yung tanong ko, Nay. Ilang patatas at carrots din ang masipag na binenta ng tatay mo, makaipon lang. Naaalala ko nga,
Medyo may lupa-lupa pa tong gown nung inabot niya sa akin. Paano ba naman kasi? Masyadong excited na iabot sa akin. Galing siya sa paghuhugot ng carrots at patatas sa lupa. Hindi ko makakalimutan yon. Talagang nililihis niyo yung usapan, no? Ano ba ulit yung tanong mo? Ay, pasensya ka na. Ang sarap lang kasing balikan ng alaala ng tatay mo at ng gown na ito. Paniguradong mabubura ang mga yan kapag nagplano ka na magpakasal sa iba. Paano mo naman nasabi? Iba kasi yung ngiti mo sa salamin eh. Parang ilang oras na lang at ikakasal ka na. Grabe naman. Yan naman yung hagikik na akala mo teenager na umiibig. Nakakaloka. Umiibig naman talaga ako. Alam mo naman yun. Kay Luigi, Oo. balak nyo na bang magpakasal? Kaya ba nilabas nyo yung gown na yan? OA ka naman, Mengay. Hindi pa nga niya ako inaaya. Pero kung ayain kayo, papayag ka. Oo naman. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman talaga ang mga itlog ng ipis o alikabok ang dahilan kaya nilabas ko tong gown ko. Alam ko. Hindi ko nga alam kung bakit pati itlog ng ipis dinamay nyo eh. Anak, masaya lang ako. Ngayon ko lang inilabas ang gown ko kasi ngayon lang ulit akong nangarap na maisuot ito pagkatapos pumanaw ng tatay mo. At dahil nga kay Luigi. Oo, dahil sa kanya. Magkano kaya magpa-dry clean ng wedding gown, no? Muling binalik ni nanay ang pagkakatitig niya sa salamin habang nakapatong lang sa kanyang harapan ang kanyang wedding gown. Sabay naming sinipat ang bawat detalye ng gown, Papa Dudut, maski ako ay nagandahan sa gown na yon. May kalumaan ng style, oo, pero wala na kasing gumagawa ng gown na ganon ka detalyado. Bigla ko tuloy naisip kung paanong pinaghirapan ni tatay na bilhin yon. Nalungkot lang din ako dahil bigla kong na-miss si tatay. Mahiling magregalo ng damit si tatay. Noong graduation ko nga nung elementary ako ay siya pa ang nag-effort na pumunta ng Divisoria para makabili ng pinakamagandang bestida. Pinag-ipunan niya yon, Papa Dudut. Gusto niyang masigurado na ako ang pinakamaganda at pinaka mapapansin sa araw ng pagtatapos ko. Parang may kumurot sa puso ko, hindi ganun kadaling palitan ang pagmamahal ni tatay sa puso ko. Para hindi na ako masyadong malungkot ay sinikap kong ibahin ang usapan. Ikinahon ng muli ni nanay ang wedding gown at saka inaya akong lumabas ng kwarto para magmeryenda. Sa sala kami nag-usap. Nilabas niya ang suha at gumawa ng maiinom naming dalawa. Nagkwentuhan kami tungkol sa trabaho ko hanggang sa hindi ko na namalayan na nailikunan niya ang usapan tungkol kay Luigi. Gusto talaga niyang pag-usapan ang bago niyang boyfriend. Wala akong naging takas. Sinabi niyang dadalaw daw si Luigi para magbigay galang sa akin. Natawa na lamang ako sa isipan ko. Kung gusto niyang magbigay galang sa akin, edi sana hindi niya ginawa ang nanay ko. Makalipas nga ang ilang araw ay dumalaw nga si Luigi para formal na kausapin ako tungkol sa relasyon nila ni nanay. Pahirapang itago ang emosyon ko noon pero kailangan. Para kay nanay. Luigi, siya si Mengay. Nay, magkaklase kami ni Luigi dati. Kahit middle name po niya at mga grade niya sa math, alam ko. Gusto ko lang namang maging formal ang lahat. Hello, Mengay. Ang tagal na nung huli tayo nagkita. Oo nga eh. Matagal-tagal na tayong hindi nagkita o kaya nagkausap man lang. Tapos gugulatin mo ko, jowa mo na pala nanay ko. Sa totoo lang, nagulat din naman ako. Hindi ko talaga alam na may in love ako sa nanay mo. Ako rin kaya. Sa ating tatlo, ako yung pinaka nagulat. Huwag na kayong makipagtalo ha. Ako ang panalo dito. Nagbibiro lang si Mengay ha. Huwag mong masyadong pansinin yan. Parang bagong hasa lagi ang dila niya ni ang talim. Huwag kang mag-alala, sanay na ako, baby. Ganyan din naman siya nung nag-aaral pa kami. Ilang teachers din namin ang pinaiyak niya. Thank you ha.
Siguro hindi ko sinasadyang mapaglihian ng kutsilyo nung pinagbubuntis ko siya. Alam mo ba noon, kapag natutulog ako, kailangang may kutsilyong maliit lagi sa tabi ko. Kaya pala matalas dila ni Mengay. Totoo? At matalas din ang paningin ko. Kitang-kita ko kung paano kayo maghawakan ng kamay sa ilalim ng throw pillow, ha? Tigilan nyo nga yan. Kalas na, dali. Kadiri. Opo, Nay. Uy. Pasensya ka na ha. Physical touch kasi love language namin pareho ng nanay mo. Lo, hindi ba acts of service ang love language mo, Nay? Ano to? Pabago-bago? Depende sa magiging jowa? Acts of service din naman. Ang galing pa namang mang-service nitong si Luigi sa akin. Uy, baby, wag kang ganyan. Baka kung ano isipin ni Mengay sa service. Sa totoo naman Uy, bakit baby? Oh, okay ka lang, Nay? Inaatake na naman ako ng vertigo ko. Teka sandali, ihihiga ko muna ito sa kwarto. Gusto mo ba samahan kita sa kwarto? Ako na lang ang sasama kay nanay sa kwarto. Off-limits ka pa ron. Hindi na, Mengay. Ako na lang ang papasok sa kwarto. Mas lalo akong mahihilo kapag may taong nakapaligid sa akin. Alalayan na kita. Ay, hindi na. Maiwan ko na muna kayo rito. Babalikan ko kayo agad kapag humupa na yung hilo ko. Mana ka pala sa nanay mo, no? Paanong mana? Yung vertigo. Hindi ba nung nag-aaral pa tayo, inatake ka rin ng vertigo habang nagre-review tayo nun sa library? Para dun sa science quiz bee natin? Naalala mo pa talaga yun, ha? Sino bang makakalimot dun? Ay, Bakit? nakalimutan mo na? Hindi ko na nga masyadong maalala yun eh. Kapag inaatake ako ng vertigo, hindi ko na maalala yung mga sumunod na nangyari. So hindi mo maalala na napaibabaw ka sa akin dala ng hilo? Tapos, aksidente mo akong nahalikan sa labi. Pagbagsak mo. Nanlaki ang mga mata ko hindi lang dahil sa sinabi ni Luigi kundi dahil bigla kong naalala yung eksaktong nangyari na yon. Nasa library kami at nagre-review. Kaming dalawa lang noon dahil nakimiting ang librarian namin sa ibang mga guro. Pinagkatiwala sa amin ang library dahil maliit lang naman yon at tiyahin ni Luigi ang librarian. Nang tumayo ako para ibalik ang libro sa bookshelf ay bigla akong inatake ng vertigo. Nahalata agad ni Luigi yon kaya nagmadali siyang harapin ako. Hindi naging maayos ang balanse ko at nabuwal ako sa kanya. Hindi yon napaghandaan ni Luigi kaya na out of balance siya at natumba. Sabay kaming bumagsak sa sahig na naging dahilan para mapaibabaw ako sa kanya at mahalikan ng hindi sinasadya ang mga labi niya. Parang eksena sa isang pelikula ang datingan. Hindi na lang yon sineryoso ni Luigi dahil mas inalala nito ang kalagayan ko. Binuhat niya ako papunta sa klinik para masiguradong maayos ako. Hindi niya ako iniwan hanggat hindi sinasabi ng nurse na maayos na ako. Nakahiga lang ako noon sa klinik at doon na lamang pinagpatuloy ni Luigi ang pagre-review habang pasaglit-saglit na kinukumusta ang pakiramdam ko. Sadyang maalalahanin si Luigi, iyon ang napansin ko sa kanya noon. Sa tuwing nakatutok ang kanyang mga mata sa librong binabasa niya, yun naman ang pagkakataon ko para matitigan siya. At sa unang pagkakataon ay napansin kong gwapo pala siya. Mas mahaba pa ang pilik mata niya kesa sa akin. Makinis ang mukha niya, papadudot. Kahit nagaktak na ng pawis, gwapo siya talaga. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ako ng pagkabog ng puso ko. Hindi dahil sa vertigo ko, kundi dahil nagkagusto ko kay Luigi. Hindi niya yon nalaman. Hindi ko naman binalak na sabihin pa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Siguro parte ng pagkontra ko sa relasyon ni Nanay at Luigi yung hindi ko pagkakaroon ng tsansa kay Luigi nung nag-aaral pa lamang kaming dalawa. Kaibigan lang talaga ang naging turing niya sa akin at hindi ako natuwa doon. Lagi ko siyang nakakasama sa mga quiz bee at school projects. Lagi po kami magkasama sa isang section. Magkasama tuwing recess, pero bakit hindi niya ako napansin?
Doon nga ata nagmula ang insecurity ko dahil hindi niya ako magawang tignan bilang isang babae na pwedeng ligawan o makrasyan man lang. Nagpupulbos naman ako. Mabango naman ako. Lagi naman akong nakangiti sa kanya at hindi ako nagpakita ng kagaspangan ng ugali. Pero bakit hindi niya ako makita? Lagi niya akong hinahatid sa bahay tuwing magkasabay kaming pauwi, lalo na tuwing wala akong dalang payong tuwing maulan. Tinutokso na nga kami madalas ng mga kaklase namin pero deadma siya. Iba pa rin ang nagawa. Pinili niya naligaw siya sa mas matandang mga estudyante kesa sa kanya. Hindi ko nga rin alam kung paano niya napasagot ang mga itinuturing kong ate sa school. At bakit yon ang nililigawan niya at hindi na lamang ako na mas bata lang sa kanya ng ilang buwan. Lagi nga rin akong tinutokso ng mga kaibigan ko kung bakit hindi pa ako gumawa ng paraan para ligawan ako ni Luigi. Kung alam lang nila na halos lahat ay ginawa ko na para mapalapit sa kanya pero wala pa rin. Hanggang sa isang araw ay sinukuan ko na lamang ang feelings ko para sa kanya. Mula noon ay natakot na akong mapalapit sa mga lalaking nagugustuhan ko dahil natatakot akong hindi magustuhan pabalik. Na-trauma nga siguro ako ng slight nang mangyari sa amin ang mga ganon, Papa Dudut. Hanggang sa kasalukuyan ay baon ko pa rin ang trauma at insecurity na yon, lalo kapag nakaharap ako sa salamin at pinagmamasdan ang bawat mali sa itsura ko. Mag-iisang oras ka nang nakatitig sa salamin, ha? Pag yan nabasag, umorder ka ng bago. Ikaw ang magbabayad. Ang dami kasing mali. Mali saan? Sa mukha ko. Ouch, ha? Bakit ikaw ang masasaktan ako tong pangit? Masakit marinig ng isang ina ang sinabi mong yan, akala mo ba? Para mo na ring sinabi na may mali sa lahi ko, kaya nagkaganyan ang itsura mo. Hindi naman dahil sa inyo kaya ganitong itsura ko eh. Nakakainis nga kasi ang dami kong pwedeng manahin sa inyo, bakit hindi pa yung mukha nyo? Namana mo naman yung galing ko sa pagsayaw. Ayos na ako ron. Hindi ko naman nagagamit yung talent ko sa pagsayaw sa trabaho, no? Eh di sa TikTok. Nay, hindi naman ako sumasayaw sa TikTok. Nanonood lang ako ron ng mga ganap sa Barangay LS. Ay naku naman, ngayon ka pa talaga naging insecure sa sarili mo? Maganda ka naman. Pero hindi kasing ganda nyo, no? Galing ka sa akin, kaya alam kong parehas lang ang ganda natin. 90% ang itsura ko galing kay tatay. Mukha akong lalaki, Nay. Hoy! Parang iniinsulto mo naman ang tatay mo sa sinasabi mo. Eh bata pa lang naman ako, lagi na lang ako kinukumpara sa inyo eh. Bakit daw mas maganda kayo kaysa sa akin? Di ba raw dapat mas maganda ang anak kaysa nanay? Bakit daw pagdating sa akin, mukha na raw akong latak? Sino nagsabi sa'yo niyan? Mumurahin ko sa chat. Lahat sila. At pinakinggan mo naman. Eh bakit naman hindi? Eh paulit-ulit nilang sinasabi sa akin yun, no? Tapos lahat ng mali sa itsura ko, papansinin nila. Bakit daw bukas na bukas yung pores ko? Bakit daw ang lapad-lapad ng ilong ko? Siguro raw sa lapad ng ilong ko, naaamoy ko na yung magkabilang pisngi ko. Hindi ko na alam kung paano ka kukumbinsihin para mahalin at magandahan ka sa sarili mo. Hindi nyo naman po kasi kasalanan. Nasemento lang kasi yung insecurities ko dahil sa mga mapanghusgang tao sa paligid ko. Sorry anak, kung hindi kita napagtanggol sa kanila ha. Ay, kaya siguro ikaw ang nagustuhan ni Luigi eh. At hindi ako. Nagkagusto ka kay Luigi? Dati yun, Nay. Nung nag-aaral pa lang kami. Lagi kasi kaming magkasama nun eh. Tsaka siya lang yung mabait sa akin. Siya lang yung hindi nanlalait sa itsura ko. Mabait talaga si Luigi, ano? Hindi ka galit na nagkagusto ako sa kanya dati? Ay hindi! Bata ka pa naman nun. Normal lang yun. Kilala mo naman ang nanay mo. Mas open-minded pa kesa sa mga nagne-networking. Thank you, Nay, ha? Thank you rin kasi pinilit mong tanggapin ang relasyon namin ni Luigi ngayon. Eh, basta hindi ka niya sasaktan. Ayos na ako dun. Nangako siyang hindi. Subukan lang niya talaga kung di mumurahin ko siya sa chat.
Linya ko yan Mag-ina talaga tayo. Halika na muna sa kusina. Ipagbabalat kita ng suha at pinya para mabawasan ang pamamanas ng ilong mo. Nay naman eh! Joke lang. At sabay na nga kaming tumungo sa kusina para pumapak ng prutas. Yun talaga ang bonding namin mag-ina sa tuwing may sumasama ang loob sa amin. Nakagagaan siguro ng loob ang tamis ng prutas. Nakakawala ng pait ng loob. Lumuwag din ang pakiramdam ko nang sa wakas ay naamin ko na kay nanay na minsan ay nagkagusto ko kay Luigi. Siya lang ang tanging nakaalam noon. Kahit nga mga kaklase at kaibigan ko noon ay hindi nagawang sabihin ang tungkol doon. Kaya siguro nagtanim ako ng sama ng loob kay Luigi dahil hindi ko nagawang iproseso ng maayos ang feelings ko para sa kanya ng mga panahon na yon. Nang sa wakas ay nagawa ko na yung tanggapin at aminin ay nawala na ng kusa ang galit sa puso ko. Natanggap ko nang minsan ay na-reject ako ni Luigi pero ayos na yon. Hindi naman niya kasalanan. Hindi naman lahat ng taong gusto ko ay gusto rin ako. Pero ang pinaka-importante sa lahat ay natanggap ko nang sina Luigi at nanay talaga ang para sa isa't isa. Sa pagdaan nga ng mga araw ay napadanas na ang pagdalaw ni Luigi sa bahay. Wala na ako naging problema doon, Papa Dudut. Tulad ng magiliw kong naging pagtanggap sa mga nakarelasyon ni nanay noon, ganun din ang pinakita ko kay Luigi. Ganon talaga siguro kapag natanggap mo na ang sitwasyon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko pa rin inamin sa kanya ang nararamdaman ko. Ang awkward naman kasi kung sasabihin ko. Saka pinakiusapan ko rin si nanay na wag niyang babanggitin kay Luigi yon. Alam kong tinupad naman yon ni nanay. Isang araw ay dumalaw si Luigi sa bahay. May date sana sila ni nanay pero nagkaroon ng emergency meeting si nanay sa Zumba group niya. Kaya sinabi niyang asikasuhin ko muna si Luigi hanggang hindi pa siya nakakauwi. Anong oras kaya makakabalik nanay mo? Wait mo na lang text niya sa'yo. Magsasabi naman yun. Ikaw naman, masyado kang clingy sa baby mo ha. Ay, Sabado kasi ngayon. Naisip ko lang baka mahirapan kaming makahanap ng sasakyan. Pauwi na yon. Kung sakaling wala kayong masakyan, dito na lang kayo sa bahay mag-date. Tipid pa, di ba? Iwas traffic. Kaso, third wheel ka. Hindi ako magiging third wheel sa inyo, no? Magkukulong lang din naman ako sa kwarto ko at manonood ng paborito kong K-drama. Bakit kasi ayaw mo pang mag-boyfriend? Para hindi sa mga opa sa K-drama ka kinikilig. Ay nako, kung hindi rin naman itsurang opa ang mabibingwit ko, kahit maging matandang dalaga na lang ako. Hindi ko naman iniisip na magiging matandang dalaga ka. Nagulat nga ako nung sinabi ng nanay mo na hindi ka pa raw nagkakaroon ng boyfriend eh. Si nanay talaga, likas ang pagiging marites. Sa ganda mong yan, nakakapagtaka naman kasi talaga. Hindi ako maganda, no? Isang malaking kasinungalingan yan. Hoy, hindi ako nagsisinungaling. Alam mo yan, nung nag-aaral pa nga tayo, di ba ako yung laging nagno-nominate sa'yo para maging muse sa klase natin? Di ba ginagawa mo lang naman yun para asarin ako? Ha? Hindi ah. Kailan pa ako ng asar? Minominate kita kasi naniniwala ako sa ganda mo. Pero wala namang bumoto sa akin noon. No ka ba? Ako? Binoto kita. Nangawit na nakakataas kamay ko nun eh. Ikaw lang. Talo talaga ako kung ikaw lang, no? Ang importante, may naniwalang maganda ka. Kalokohan. Alam mo, yan ang kahinaan mo. Hindi mo makita yung ganda mo. Nagtataka nga ako sa iyo eh, kung bakit kailangan mo pang pahiran lagi ng pulbo yung mukha mo. Kasi pinaghihiyang mukha ko sa mantika. Tsaka yung humor mo, nakakatulong sa ganda mo. Gumaganda ka lalo kasi nakakatawa ka. Oo nga no, lagi nga pala kitang napapatawa nung nag-aaral pa tayo. Ikaw nga lang nakakapagpatawa sa akin dati. Yung mga naging girlfriend mo nun, di ka ba nila napatawa? Ano yun, landi-landi lang? Haplusan lang, ganun? Nadali mo. Wala kang kahit isang naging girlfriend doon na napatawa ka? Di nga, seryoso ba? Ikaw sana, kaso… Anong ako sana? Hala, ayan na. Napaamin tuloy ako nang wala sa oras. Paano nga ako?
Ay, total matagal na rin naman na yun. Sige, aaminin ko na. Nagkagusto ako sa'yo noon. Kaso parang lagi nababahag buntot ko tuwing susubukan kong umamin sa'yo. Nagkagusto ka sa akin? Oo, ikaw ang consistent crush ko nung elementary at high school tayo. Kaso parang hindi mo naman ako type nun. Paano mo naman nasabi? Lahat kasi ng mga lalaki na lumalapit sa'yo noon sinusupladahan mo. Inisip ko tuloy na galit ka sa mga lalaki. Pero hindi ka naman kasali sa sinupladahan ko nun ah. Yun nga sa loob-loob ko, ang swerte ko. Kaya naisip ko na baka kaya hindi mo ako sinusupladahan kasi kaibigan ang turing mo sa akin. Mali ang na-pick up ng radar mo. Mali? Ay, nagkagusto ako sa'yo nun. Kaya lang iba naman yung ginujowa mo Puro yung mga ate sa school natin. Ang gaganda tsaka ang sikat pa ha. Ano bang laban ko sa mga yun? Naisip ko nga baka mahilig ka talaga sa mas matanda sa'yo Mas lalo lang akong tumiklop. Siguro may mommy issues ka, no? Uy, wala Niligawan ko yung mga yon kasi nga sila lang naman yung nagpakita sa akin ng interest dati. Kaya para makalimutan kita, sila na lang yung pinansin ko. Bakit? Bakit hindi mo sinubukan? Lagi naman tayo magkasama, di ba? Flag ceremony, recess, quiz bee, tsaka uwian. Tayo, di ba? Tayo lagi yung magkasama. Bakit hindi ka nagtanong? Sa totoo lang hindi ko rin alam Tulad nga ng sabi ko sa'yo kanina, laging nababahag yung buntot ko. Pero mahalaga pa ba yun? Nakaraan na yun Oo nga, tama ka. Nakaraan na yun. Tapos na yun. Kayo na ni nanay. Masaya na kayo. Ay, pero anong klaseng saya kaya kung tayo? Napatitig at napanganga ako sa huling sinabi ni Luigi. Pati ako ay napatanong. Paano nga kaya papadudot kung kami? Bigla ako nakaramdam ng hilo pero hindi dala ng vertigo kundi dahil sa halo-halong emosyon. Napasandal ako sa sofa at napatingin sa kisame habang pilit na hinahabol ang mga nangyari. Alam kong nakatitig lang sa akin noon si Luigi at hindi ko magawang ibaling ang tingin ko sa kanya sa takot na muling lumakas ang nararamdaman ko para sa kanya. Para akong bumalik bilang kaklase ni Luigi, bilang teenager na lihim na nagkagusto sa kanya. Binalikan ko saglit ang mga naging ala-ala ko noong mga panahong pinipigilan ko pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Halos maiyak ako't lalo't parang natuwa ang batang Mengay dahil sa wakas, ang pinapangarap kong Luigi noon ay nagkagusto naman pala sa akin. Aksidente akong napangiti at nahuli yon ni Luigi. Napatawa ito dahilan para mapatingin ako sa kanya. At doon nagsimulang magtitigan ang aming mga mata. Naglapit ang aming mga muka at nagdikit ang aming mga labi. Hindi na kami nakapagpigil, Papa Dudut. Parang sabay naming binalikan ang aming kabataan at sinulit namin ang pagkakataon na yon. Naghalikan at nagyakapan hanggang sa pareho kaming hindi nakapagpigil na hubaran ng bawat isa. May nangyari sa amin. Nang matapos kami ay sakto namang dumating si nanay nang walang kamalay-malay sa nangyari. Hindi kami makatingin ng diretso kay nanay, Papa Dudut. Nagpanggap akong may pupuntahan lang para makaiwas sa kanila. Alam kong sinundan ako ng tingin ni Luigi palabas ng pintuan, Papa Dudut. Pagkatapos noon ay nakatanggap ako ng text mula kay Luigi. Mag-usap daw kami dahil parang nalito na siya sa nararamdaman niya. Para raw bumalik ang pagmamahal niya sa akin at napaiyak na lamang ako dahil parehas kami ng nararamdaman at hindi ko alam kung paano yon ipoproseso. Sa tingin po ninyo, ano ba ang dapat kong gawin? Sana'y magawa ninyo akong tulungan, isa akong masugid na tagapakinig ng Barangay LS, lalo na ng Barangay Love Stories. At hangad kong makarating sa inyo ang kwentong ito at umaasa ako na sana'y matulungan po ninyo ako sa sitwasyon na pinasok ko, maging ng inyong mga tagapakinig.
Salamat po sa lahat. Ako po ang inyong kabarangay forever, Mengay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.